Inilatag ng Bases Convention and Development Authority ang iba't ibang benepisyo na mapakikinabangan ng bansa kapag naitayo na ang PAC Silica sa New Clark City. Kung ano-ano yan, alamin sa sentro ng balita ni Clazel Pardilla. Live. Clazel? Jules, inaasahang papalo sa 40 hanggang 70 billion US dollars ang makakalap na investment o puhunan ng Pilipinas mula sa iba't ibang kumpanya sa pagtatayo ng PAC Silica. Sinabi yan ng BCDA, ibinida rin ng ahensya ang mga benepisyong makukuha mula sa naturang proyekto. Sa ilalim ng PAC Silica, nagkaisa ang iba't ibang bansa sa pangunguna ng Amerika na palakasin ang industriya ng artificial intelligence, semiconductor data center at iba pang teknolohiya sa pamamagitan ng paggawa ng matatag na supply chain. Kabilang ang Pilipinas sa mga bansa na lumagda sa PAC Silica at nangako na susuportahan ang pagtatayo ng industrial hub na ito. Sa New Clark City, target itayo ang PAC Silica. Ang benepisyo, sabi ng BCDA, maaring lumobo sa 40 hanggang 70 billion US dollars ang makalap na investment ng Pilipinas, hanggang 70 billion pesos na makokolektang buwis at halos 200 billion US dollars na kita mula sa pag-e-export. Makapaglilikha rin ito ng higit kumulang 1 milyon na direct at indirect jobs. Paano naman ang epekto sa lupa, tubig, kuryente at kalikasan ng itatayong PAC Silica? Ang paglilinaw dyan, Jules, ng BCDA, hindi rito magmimina. Imbis raw na ipapadala sa ibang bansa yung mga raw material gaya ng nickel at tanso, dito na yan sa Pilipinas ipoproseso para makagawa ng piyesa at makabuo ng mga modernong kagamitan. Magsisilbi rin itong data center sa ilang kumpanya. Gitang BCDA, hindi ancestral domain ang tatayuan ng 1,600 hectares na proyekto. Industrial land ito at bawat kumpanya na magsasagawa ng construction kinakailangan ng clearance mula sa Environment Department para masiguro na hindi makakasira sa kalikasan. Hindi raw hahayaan na makaagaw ng supply ng tubig o kuryente sa mga residente. Gagawa kasi sila ng impounding system na kayang makapaglikha ng 120 million liters ng tubig na doble pa sa demand ng proyekto. Nagsasagawa na rin ang pag-aaral para madagdagan ang power facility sa lugar na magtutusto sa solar at posibleng wind energy. Yan ang muna ang pinakahuling balita mula rito sa Malacanang. Balik dyan, Jules. Maraming salamat, Clazel Pardilla.